Puwede ba sa low carb ang ketchup? Oo naman, pero dapat yung sugar-free ha, kaya gawa tayo. For today's video, ito ay homemade sugar-free na ketchup. Okay lang naman kasi talaga ang ketchup sa low carb. Ang problema nga lang, majority kasi ng mga brands na available sa supermarket, lalo na yung mga ketchup na ginagamit nila sa restaurants at mga fast food, lahat yun mga ketchup na ang daming asukal. Kung minsan pa nga high fructose corn syrup yung gamit nila. Kaya yun yung mga brands na hindi pwede sa low carb. Kung makakahanap kayo ng sugar-free brand, okay din. Kaya lang ang hirap hanapin nun. Kaya mahilig ako na gumawa na ng sariling ketchup gamit ang kamatis. Para sa kamatis, hiniwa ko lang siya ng ganyan, malalaki kasi mamaya gigilingin naman natin yan. 1 kilong kamatis yung ginamit ko dito, tapos nag-add lang ako ng 1/4 cup na water. Nilagyan ko ng cover, papakuluan hanggang sa maging ganito kalambot yung kamatis. Ang gusto nating mangyari dito, yung pakuluan siya ng pakuluan hanggang sa maging sobrang lambot ng kamatis to the point na parang nadudurog na siya. Pag nakuha mo na yung ganoong consistency, pwede nang tanggalin sa heat or sa apoy, palamigin ng konti kasi gagamit naman tayo ng food processor para gilingin ng pinong-pino itong mga kamatis na ito. Kung meron kayong hand blender o kaya kung meron kayong blender, pwede naman na yun na lang ang inyong gamitin. Magmula nung nag-low carb ako, never na talaga akong nakabili ng ketchup. Hindi naman kasi talaga ako mahilig na gumamit ng ketchup, pero may mga pagkakataon kasi na parang namimiss ko yung lasa niya. Parang nitong mga nakaraang araw, biglang na-miss ko yung lasa ng ketchup na ihahalo sa itlog, kaya eto, napagawa ako ngayon. Ganitong klaseng consistency lang yung hinahanap natin at kapag na-reach nyo na yan, pwede na natin ngayon siyang ilagay sa strainer kasi po, kahit na giniling na natin yan, yung mga buto-buto na maliliit na meron yung kamatis, hindi naman nagigiling yon. Kaya kailangan natin siya ngayong ihiwalay dito sa giniling or mashed na kamatis na ginawa natin. Tignan nyo, oh, ayan, nakuha na natin lahat ngayon nung balat at saka nung mga maliliit na buto. Pero hindi pa po ketchup yan ha, kasi kailangan pa nating timplahan. At saka tignan nyo yung consistency niya, medyo watery pa. Kaya ibabalik ko lang siya sa apoy para pakuluan. Pero bago yan, titimplahan ko muna. 2 klase ng suka yung ginagamit ko kapag gumagawa ng ketchup. 1 tablespoon ng apple cider vinegar yung una kong binubuhos, tapos yung pangalawa na yan, suka pa rin. Distilled white vinegar naman yan. 1/4 teaspoon ng asin, pero depende sa panlasa ninyo. Tapos saka naman ako maglalagay ng pampatamis. Monk fruit yung inalalagay ko dito at tag-iisang teaspoon lang yan. Tablespoon sana yung gagamitin ko, kaya lang basa na kasi siya dahil sa suka, kaya iniisa-isa ko na lang. All in all, 5 na teaspoon ng monk fruit yung inihalo ko dito. Tikman ko lang siya, depende sa panlasa ko. So it's up to you na kung gaano karami yung gagamitin ninyo. Tapos para mayroong kakaibang tamis, naghalo din ako ng 2 pakete ng stevia. Para sa mga inumin, hindi ko talaga prefer yung lasa or yung tamis na meron yung stevia. Pero kapag gumagawa ko ng ketchup, mas prefer ko na pinaghahalo yung lasa ng monk fruit at saka ng stevia. Ito naman ay optional. Garlic powder yung hinalo ko dyan. Kung meron kayong onion powder, pwede rin kayong maghalo. Pero again, optional lang iyon. So, depende sa kung magugustuhan nyo yung lasa nila. Kapag okay na sa inyo yung tamis ng ketchup, pwede nyo na siyang iwanan para pakuluan. Pero wag nyo lalagyan ng takip para mag-evaporate yung liquid part niya. Medyo pangit lang yung lasa niya sa simula kasi masyado pang matapang yung suka na inilagay natin. Pero dahil pinapa-evaporate naman natin siya, matatanggal lang din yung asim na meron yan. And after 35 minutes na pagpapakulo, eto na po, ready na ang aking homemade sugar-free ketchup.